Hello everyone. For today, ang didiscuss naman natin is all about algebra and particularly about clock problem. So, isosolve muna natin to using the formula and gamitan natin ng calculator. So, for number 1, in how many minutes after 2 o'clock will the hands of the clock extend in opposite directions for the first time? Okay? Alam naman natin ang itsura ng 2 o'clock is simply the minute hand, yung pinakamahaba na hand nakatutok kay 12, and the hour hand which is yung pinakamaliit nakatutok kay 2. Okay? Ano ba yung gagamitin nating formula para dito? That is simply minutes is equals to 2/11 multiply to 30 times age plus or minus the theta. Okay? Yung 30 na yan yung division ng ating angle, which is kasi umiikot yung ating clock 360 degrees. So, ibig sabihin ang kada hour is 30 degrees. Okay? And yung age naman dyan, yun yung ating base hour or dito sa ating question that is 2 o'clock. So, ibig sabihin yung age natin dyan is equivalent to 2. And ano ba yung plus or minus sign na yan? So, gagamitin lang natin si plus kapag si minute hand is ahead. Okay? Or nauuna. And then, si hour hand naman is, or minute hand, minus naman kapag nahuhuli si minute hand. So, yung theta na yan na yung tinatanong sa ating problem. Para dito sa problem na to, sabi doon, will the hands of the clock extend in opposite directions? Okay? For the first time. So, we can assume, di ba, ito siya, opposite directions. Kaso, 'di ba, pwede nating sa una pwede nating masabi na that is 240, 'di ba? Kung hindi tayo masyadong maalam sa clock. Pero once kasi na magmo-move si ating minute hand, nagmo-move na rin si ating hour hand. Okay po? So habang palapit ng palapit si minute hand kay 12, palapit rin ng palapit si hour hand kay 3 o'clock. Okay? Kasi nga, 2 o'clock papunta yan kay 3 o'clock. Hindi naman papunta yan kay 1 o'clock. Okay po? So most probably, pwede nating masabi na yung hinahanap sa problem, dahil nga lumagpas na siya almost or malapit na siya kay 12 yung ating minute hand, most probably yung ating hour hand is lumalapit na kay 3. So ganoon naman ng ating mga analog clock, ano? And then kaya pansinin din natin na yung mga choices natin lagpas na ng 40 minutes. Okay? Hindi na naman natin pwedeng sabihin na kung sino yung pinakamalapit sa 40, yun yung isasagot natin. Which is, sobrang mali po yun. Okay? Try natin isolve to using our formula muna bago si calculator. So this is now minutes is equals to 2/11 quantity 30 times yung base na hour natin which is 2 o'clock plus kasi nauna na si minute hand. Ano ngayon yung angle? Pansinin nyo ngayon, opposite direction, nakabuo sila ng isang linya which is equivalent to 180 degrees. So by using our calculator, this is now 2/11, 30 times 2 plus 180. So that is, yung minutes natin is 43.6
minutes. And ang tamang sagot ay si letter D. Try naman natin isolve yung pangalawang problem para mas magets pa natin. Or I should say, pakita na muna natin yung ating calculator technique para dito. Yung calculator technique natin para dito, kasi magkaiba palang problem yun, ano? This is mode 3, 2. Okay? Ang ilalagay natin kay x, kasi nga ang x natin is time. Okay? And since 1 hour lang naman yung pagitan natin, kaya 0 to 60 or 60 minutes. So, yung 0 dyan, yan yung time, reference time natin, which is, ang ilalagay natin, negative 30. So, bakit negative 30? Kasi nga, yung ano natin, movement ng ating angle, that is clockwise. So, base sa trigo, that is negative, di ba? Multiply to, ano yung base na hour natin, that is 2 o'clock equals. Now, ano ngayon tong ilalagay natin kay second row? Or hindi ko alam kung column ba to or row. Nalilito pa rin ako dito eh. Pero yung katapat ni 60 na lang, ano? Ano yung ilalagay natin dyan? That is simply 330. Tapos, kung ano yung napalabas mong sagot, minus 60 doon sa unang, yung katapat ni 0. Okay? That is equals to 270. Bakit 330? Kasi nga sabi ko, ang 12 o'clock ay gagawin nating reference na angle. Okay? Press natin si AC. Then, i-type lang natin yung required na angle, which is 180. Then, since minutes, yung tinatanong, so that is shift, stat. Then, punta ka kay regression, makikita mo si x hat. Kasi nga, yung time natin is sa table na x. Press equals. So, that is 43.6 minutes. So, ganun yung ating calculator technique para ma-practice pa tayo. Gawin natin itong isa pang problem. So, sabi dito, at what time after 12 noon, alam naman natin ang 12 noon ay ganito. Magkatapat si minute hand tsaka si right hand. Minute hand tsaka si hour hand, I should say. Will the hour hand and minute hand of the clock first form an angle of 20 degrees? So nakita mo na yung 120 degrees, alam na natin na that is our theta. And by assuming ulit, 'di ba? Sabi natin gagalaw si minute hand. Yung 120 degrees, alam natin, 'di ba? We can assume na already nakatutok yan sa 4 kasi nga sabi natin every hour may 30 degree na difference. So 30, 60, 90 and then 120. Tama? Kaya madali nating masabi na that is 1220. Kaso napansin mo yung choices, walang 1220 doon sa ating choices. Kasi nga ano na ulit yung ano natin, sinabi natin sa first part, habang gumagalaw si ating minute hand, gagalaw na rin si ating hour hand papalapit doon sa next na oras, which is 1 o'clock. So, gamitin muna natin si formula. Minutes is equals to 2 over 11, quantity, 30. Ano kaya itong age natin, yung base na hour natin? So, sabi ko kanina, 12 is i-treat na natin as our reference, which is 0 degrees doon sa pagkuha ng angle natin. Kaya this is 0. Ngayon, sabi natin it forms 120 degrees. So automatic, nabigay na rin sa choices 120 degrees. And napansin mo rin na si minute hand is ahead, gamitin mo si plus. So makukuha natin ngayon yung minutes after 12 o'clock. So that is 2 over 11. So, 30 times 0, automatic 0 yan, pero pakita na lang natin, plus 120.
So that is 21.818 minutes. Meaning, yung time natin is 12 o'clock, 21.818 minutes. Okay, so ang tamang sagot sa atin, that is letter B. Gawin naman natin sa calculator. That is mode 32, 0, then 60. And then yung katapat ni 0 ay simply negative 30 times yung base na angle natin, which is 12 o'clock. Kaya that is 0 degrees. And then ang gagawin lang natin, 330 minus 0. Then press AC. Ano yung hinahanap na angle natin? 120. Then minutes. Kaya shift 1, 5. Tapos piliin mo si X hat. Press equals. So that is also 21.81 minutes. So that's it for our clock problem. Sana may natutunan tayo at magamit natin sa ating exam and quizzes para sa ating kanya-kanyang mga universities. So God bless future engineers and have a great day.